Janice Navida po of Bulgar. With the recent issue po sa Venezuela, kung saan dinampot at ikinulong yung kanilang President and First Lady, sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita niyong magiging consequence? Possible. Kung hindi na nahuli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military. Kaya ibig sabihin yan, bakit niya sila hindi gumagalaw? So, kung mahirap pumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest, na from now on, mag-usap-usap muna kayo like to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo. Bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general, bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another maglalagay ulit sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yun. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa MACO o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you are welcome to join. Vlog na Brian, no? Nahinto po yung live natin. So, abang-abang, no? They should announce na ayaw nilang nangyayari. Kung hindi, Okay na po, okay na. may ibig sabihin yan, involved din sila sa korupsyon. And another question po, any reaction po dun sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices and judges are corrupt? Yan. Sabi ni Remulla, Apo. mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin. So, Naniniwala. hindi ko paniwala. Naniniwala ko na ang huling punta natin ng mga justices, ang Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong acting president. That is not election. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyerno ito. Okay, thank you po. Magandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHK Japan TV. Sir, are you not concerned that you will be arrested because of possible inciting to sedition because of what you have mentioned Ito, mga here? sagot po ni... Ako nga, we are not violating anything. Hindi ko sinasabi patanggal si Marcos eh. Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. Kasi na. Kung gusto nila ako kulong nila ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, pagpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maniwanag yun na panakot sa akin, walang plunder. Pinahin lang plunder para lang masabi na ganun sila eh. Papal sila, papal, pero wala plunder. Ako, kinakalkal nila, pero wala akong kasalanan. Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president, but there should be a snap election. Yes, I'm not for anybody. Ako, neutral ako. So,
it will be up to ang pinagkakatiwalaan pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. Hi, Sir Orlando. So, kung ano ang pa-decide nila, and the religious group, pag-usap-usap, kung anong klaseng gobyerno ang itatayo natin. Mas maganda kung sila. Sorry, last question. When you were reading the letter, open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, I'm wondering because some people might think that China could be behind this or somehow China, there's these foreign forces who are behind these actions right now. So, can you say anything about it? Si President Marcos ang nagsabi sa military, yun ang gamitin rason. Rason na lang nila yun, distraction. Distraction yun. China has the right. Bine-claim din ng Vietnam yun, maraming nasyon nag-claim yun. Bakit tinututok doon? Dahil distraction lang yun. Distraction lang yun China. Utos ni Marcos yan na sabihin sa military na yun ang focus tayo doon. Huwag na yung flood control, focus tayo sa China. It's just a distraction. So, sir, you can categorically say that China is not behind this move. No. No. Thank you. Wala akong nakausap sa China. Pwede pa po, one clarification lang. When you mentioned, sir, that you want General Bronner to make a public declaration of his denouncing graft and corruption, you say you don't want it in a press conference. What public setting are you thinking of, or what public setting is the desirable setting? Does it have to be, part of the rally that you are calling? Is it something like what General Angie Reyes did for No. Estrada? Iba naman yun, nag-withdraw ang support eh. Ang hihingi ko lang sa kanila, i-denounce nila ang graft and corruption. They are not for graft and corruption. In public. Yun lang. Hindi nyo naman Ako na mag-decision na ito. Hindi nyo naman po hinihingi na mag-defect sina General Bro. Kung gusto nila, pero hindi ako nagsasabi niyan. Ikaw. Magandang umaga po, Doc. So nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balitaan po ang daming issue. Una nga yung may nagsalita tungkol sa droga, ang isang leader at mismong kapatid pinatutuhanan. At ang dami ng pabalita, kamukha ng mga binagit nyo kanina. Pero hanggang ngayon, walang talagang narinig na kumunto na sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganun din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang yung lupang hinirang na binabanggit po doon sa lyrics, yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero kapansin-pansin po itong mga namumuno natin ngayon na wala silang tibo. Wala po tayong maisip na dahilan kundi talagang itong mga ito ay natatapanan talaga ng pera na bibili. Yun po ang nakikinala ko po yun. Ngayon, doon sa panawagan po ninyo na magkaroon ng one big time rally, ako po isang ayon doon. Pero may dugo po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kigilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila, kapansin-pansinulan, kapansin-pansin, na merong namumuno na pinagbibintangan ng drug addict, pero may ibo. Ngayon, ito po ang tanong, bueno, kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally, at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda natin gawin para po matapos na itong mga kalalakihan ito? Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo pabayaan natin, Panginoon. Nasa katotohanan tayo po. Hindi tayo nabubura. Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o polis, ibig sabihin gusto nila korupsyon. Totoo yung sinasabi nila. Pinapatawag sila madalas. Police,
pati ground commander, tinatawag, at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, baski nabigyan po kayo, wag po kayong matakot lumabas. Kasama pa rin po namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan. Not for ourselves, but the future of our children. So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo, sabihin nyo na ayaw nyo ang rampant corruption. Para sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, yung pagpapatuloy nila, hindi na pwede pagpatuloy dahil baon na tayo sa utang. 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment. Ang foreign investment hindi na hindi na kayang balansin ang ekonomiya natin. So gusto man nila pagtakpan, hindi na andar ng gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli, hindi baka mamaya ibang pagkasabi nyo. Okay, that last Kailangan mahuli. Kung hindi huli ng pulis, hindi huli ng military, taong bayan ang huli. Governor, ako na magtatanong, Governor, ano ang New Year's resolution mo? Ano ang New Year's wish mo? What is your New Year's wish? Well, ang wish ko lang, magbago ng ating bansa, magbago ang mga opisyal dahil nabudol tayo. Karapalan ng nakawan. Harapan ng nakawan. Nakarecord. Nakarecord ng nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lang kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin itong mga corrupt opisyal Sana kung lost sa kinabukasan ng mga bataan. May kasalanan din ng mga nakaupo kung hindi kayo kung tatahimik kayo. Okay, on that note, so we give the Governor a big hand and Maraming salamat po. maraming salamat, Governor. Ay, okay.